Hello guys! Chinek ko tong libro ko na to at andito pa rin pala yung isa sa mga naging seat work ko nung tinitake ko yung statics of rigid bodies. And tignan nyo yung score ko. Ayun na siya guys, tignan nyo ha. Tanan! 5/100. Oo guys, marami rin naman ako mga binagsak na seat work and also quizzes and exam. Pero ito lang yung natabi ko actually. And alam nyo bakit ito yung tinabi ko? Kasi hindi ko makalimutan tong topic na to. At ang topic na nandito is moment of a force. So ngayon, ang tanong is, kaya ko na ba siyang sagutin ngayon? So basahin ko yung problem sa inyo. For the thrust shown in the figure, P-230, compute the perpendicular distance from E and from G to the line BD. Hint: imagine a force F directed along BD and compute its moment in terms of its components about E and G. Then equate these results to the definition of moment M is equivalent to F multiplied by D to compute the required perpendicular distances. Oh, nagets nyo ba? Hindi no? Ako rin eh. Medyo masakit talaga sa ulo yung yung tanong actually. And ito yung figure niya. Pero take note lang guys ha, ang pinapasolve dito is under sa concept ng moment. Hindi pa tayo magsosolve ng mga reaction dun sa mga support and also internal forces sa mga members. Under na yan sa equilibrium condition, under ng chapter 3. Ito kasi yung moment of a force is under ng chapter 2. So isa-isahin natin yung condition sa problem. Ang sabi niya dun sa hint, maglagay tayo ng force along member BD. Ibig sabihin, collinear siya dun sa ating member BD. Ito yung force natin. Wala naman siyang sinabi na direction actually. Pero ang gawin na natin, ang direction niya is papunta sa right. Okay? Or upward to the right. So ito yung ating force F. Then, pwede natin i-extend yung line of action ng ating force F. And kapag in-extend natin yan, mapapansin natin na hindi siya collinear sa ating member DF. And also sa member AB. Obvious naman yan eh, hindi ba? Ayan. And ano ba yung pinapasolve sa atin? Itong perpendicular distance na to. Sabi, perpendicular distance sa point E and point G. Let's say this is distance DE na kung saan perpendicular sa ating member BD. Tapos, ito. Ayan. Let's say this is DG. So para ma-solve natin itong mga distances na to, kailangan natin ng concept ng moment. Dalawang condition yon. Mag-moment tayo using the resultant force, tapos mag-moment tayo using the components or yung components ng ating resultant force. So punta muna tayo sa point E. Mag-moment tayo gamit yung ating force F. So let's say clockwise is positive. So summation of moment at E is equivalent to ang ikot ng ating force F is what? Clockwise. So that is positive F. Then multiplied by perpendicular distance or yung ating moment arm na DE. So okay na tayo dyan. Using the resultant. Ngayon, kunin natin yung components ng ating force F. Let's say, ito yung kanyang Fy. Ito naman yung kanyang Fx. So, based on the concept of transmissibility, ibig sabihin, yung ating components is pwede nating ilagay sa kahit anong points ng ating line of action sa ating force F. So, ibig sabihin, yung ating Fy and Fx ay pwede nating ilagay dito sa point D. Ito yung ating Fy. Ito yung ating Fx. So, i-resolve natin yung ating F into Fx and Fy. Ibig sabihin, kailangan natin ng slope. Saan natin kukunin ng slope natin? Dito sa mga given distances na to. So, let's say ito yung slope natin. Ayan. As you can see, yung kanyang horizontal slope is 12 feet. Tapos, ano yung kanyang vertical? That is 16 minus 12. So, that is 4 feet. So, kapag kinalculate nyo yan na slope is equivalent to rise over run, that is 4/12, ano makukuha natin? Masasimplify natin siya as 1/3. So, this is 1/3. So, ano yung kanyang hypotenuse?
square root of 10. Kaya, yung ating Fy is equivalent to what? Force F multiplied by 1 over square root of 10. Tapos, yung ating namang Fx is equivalent to force F multiplied by 3 over square root of 10. Pwede nang umikot yung ating components doon sa ating point E. So again, clockwise is positive. Summation of moment at E is equivalent to what? Anong iikot sa point E? Yung Fy ba or Fx? Siyempre yung Fx. Kasi yung ating Fy, dediretso lang yung kanyang line of action papunta sa E. Ibig sabihin, ang moment arm ng ating Fy sa point E is 0. So no moment effect yon. Pero yung ating Fx, meron siya, di ba? Meron siyang moment arm, that is 16 feet. At ang ikot ng Fx is clockwise. So that is positive Fx multiplied by 16 feet. Na kung saan, ang Fx natin is what? F multiplied by 3 over square root of 10. Then multiplied by 16. And syempre, diniscuss namin na kung ano ang effects ng mga components natin in terms of moment, ganun din yung effects ng ating resultant in terms of moment. Sa madaling salita, summation of moment at E due to resultant F is equivalent to the summation of moment at E due to its components. Kaya, F multiplied by DE is equivalent to F multiplied by 3 over square root of 10 multiplied by 16. So, ano mangyayari? Magka-cancel out yung ating F. At ang matitirang sagot is 3 over square root of 10 multiplied by 16 feet. At ang sagot is 15.16. Ayan guys, no? At least, kung babalikan ko yung pagkakataon na yun, hindi na magiging 5 over 100. Ayan. So, medyo madali pa yung ating DE. Paano naman kaya yung ating DG? E di sir, ang gawin namin, yung Fy at Fx, edi ilagay namin sa point F. Hindi pa pwede yon. Bakit? Kasi yung ating point F ay wala naman sa line of action ng ating force F. So, anong gagawin natin? Sa point na to, nandito yung ating Fy and Fx. So, ano gagawin natin? Kailangan natin ma-solve ito. Yan, yung height na to. So, let's say, height h. So, paano naman natin masasolve yan? Try nating i-extend yung ating force F, no? Yung line of action niya. Extend natin hanggang dito. Ayan. Tapos, extend rin natin itong bottom chord ng ating truss. Hanggang sa magtagpo sila dyan. Tapos, meron tayo ritong distance x. So, ang gagawin natin is, gagawa tayo ng isang malaking triangle. So, sana masundan ninyo. Mula rito sa point na to hanggang sa point na dito, let's say, A, B, C, D, E, F, G. Okay? Let's say, ang point na to ay point H. Yan. So, makakagawa tayo ng triangle na to hanggang sa point H hanggang sa point G. So, nasan yun? This is H. Tapos, ito yung kanyang base. Ang base niya is x plus 1, 2, 3. Okay, 36. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, kuha ulit tayo ng triangle mula doon sa malaking triangle na yon. Pwedeng dito sa 12, actually. Ayan. 12. Or pwede rin naman sa 16. So, if ever, dun sa 16, ito yon. Ito yung 16. Tapos, yung kanyang base naman is what? X plus 24. So, kapag ginamit natin yung H, tapos yung sa 16, dalawa yung unknown. That is H and X. So, try pa natin kumuha ng isa pang triangle. Dito, sa 12. Ayan. Tapos, ang base niya is ito. X plus
12. Ayan. So, ang gagawin natin dito guys is ratio and proportion. Mula saan? Sa triangle ng 16, tapos doon sa triangle ng height na 12. So, x plus 12 over 12 is equivalent to x plus 24 over 16. Kaya masasolve natin yung value ng x. At ang value ng ating x is 24 feet. So, masasolve na natin yung ating h. Mag-ratio and proportion din tayo. So, h over x plus 36. So, kahit saan na dyan, yung 12 or 16, okay lang. So, try natin sa 12. So, 12 over x plus 12. Ilan yun? 24 plus 12. So, 36. Ayan. So, makukuha na natin yung h. This is what? 12 over 36 multiplied by x, that is 24 plus 36. So, 20 feet. So, 20 feet ang height ng ating point HG. So, yan. Pwede na tayong mag-moment. So, unahin natin sa moment at points G gamit yung ating force F or resultant F. Ano yun? Summation of moment at G, sige, clockwise is positive, is equivalent to force F, positive yan kasi clockwise ang ikot ng F, then multiplied by dg. Tapos gamit naman yung kanyang components. Ano ang iikot sa ating Fy and Fx? Siyempre, Fx ulit. Kasi yung ating Fy is what? Is tatama papunta sa F. And zero moment effect ang ating Fy. At ang ikot ng Fx is what? Clockwise. Ano nga ulit ang ating Fx? F multiplied by 3 over square root of 10. Ano ang kanyang moment arm? H, which is 20 feet. So, equate ulit natin sila kasi equal nga ulit yung moment effect ng ating resultant and components. So, that is F multiplied by dg is equivalent to F multiplied by 3 over square root of 10 multiplied by 20. Cancel ulit yung ating F. At ano ang ating distance dg? 18.97 feet. So, sir, tama po ba yan? Check natin kung tatama talaga siya. Pwede naman, ang gawin natin, yung ating Fy and Fx is andito sa point na to. Ayan. Tapos, mag-moment tayo sa E. Walang magbabago sa resultant. Same na same yan. Ano lamang ang magbabago kapag ginamit natin yung components? Kasi dito, ang iikot na yung Fy, imbes yung Fx. Kasi, kapag in-extend natin yung kanyang line of action, tatama lang siya sa point E. So, ngayon ang mangyayari is what? Summation of moment at E gamit yung yung kanyang components. Ang ikot ng Fy is what? Clockwise. So, Fy is F multiplied by 1 over square root of 10. Ano ang kanyang moment arm papunta sa E? That is x plus 24. So, 24 plus 24, 48. So, try natin. So, F multiplied by dE is equivalent to F multiplied by 1 over square root of 10 multiplied by 48. Dapat ang sagot dyan ay 15.16 feet. Ang sagot is 15.18 feet. Which is okay lang naman kasi ang difference nila is 0.02. Try naman natin sa G. Okay, ganun rin naman siya actually. Ang iikot dyan is yung Fy. So, summation of moment at G, clockwise is positive. Ang Fy natin is F multiplied by 1 over square root of 10 multiplied by what? 24 plus 36. Ilan yon? That is 60. Tapos, ganun ulit. Magka-cancel out ulit yung F. So, therefore, ang dg natin is equivalent to 1 over square root of 10 multiplied by 60. Dapat ang sagot ay 18.97. Ayan. 18.97 feet. Same lang din yung nakuha. O, di ba guys? Medyo mahirap siyang isolve actually. Ngayon, na-realize ko,
na kapag talagang first time mong i-take ang statics of rigid bodies, medyo mahihirapan kang isolve yung ganitong problem. So, kailangan medyo malalim na talaga yung pangunawa ninyo sa concept ng moment. Kasi ako, ganito yung naging solution ko. Natatawa ako sa solution ko, guys. Mali-mali talaga. Tingnan niya. Tapos, question mark ng professor ko, which is talagang questionable talaga. Kasi, kung makikita nyo, 16 multiplied by fx, ito yon, fx multiplied by 16. Tapos, inad ko yung 12, fy. Ito, yung fy, tapos multiplied by 12. Ayan. So, ang ginawa ko, pinaghiwalay ko yung components na fy and fx. Ito siya, oh. Fx multiplied by 16. Tapos, yung fy, nandito naman sa point D, na fy multiplied by 12. Actually, tama naman yung concept ng moment arm and force. Pero, mali yung concept na pinaghiwalay ko yung fy and fx. Kasi, kung saan lamang mag-moment yung ating mga forces or components, dapat dun lang sila parehas. Kung tutuusin yung 5 points ko rito, awa na lang ng professor ko, no? So, yun guys, kung sakali man na ipasit work to sa inyo ng inyong professor or gawing quiz, alam nyo na yung magiging solution. Again, this is Engineer Punjab Rebello, also known as CEBox. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page and TikTok account.